Maligayang araw! Welcome po sa Kislap Channel. Makinig at manood sa kakaibang kwento ng buhay at pag-ibig ng mga natatanging karakter ng kwentong inyong mapapanood dito sa aking channel. Upang tuloy-tuloy na masubaybayan ang episode, huwag kalimutang i-like ang video at i-subscribe ang channel. I-click ang notification bell upang laging updated sa paparating na upload. Magandang araw mga kakislap! Muli na naman ay matutunghayan natin ang isang kwentong tatagos sa ating mga puso, kapupulutan ng aral at magbibigay ng pag-asa sa mga pusong nasugatan. Chapter 1. Pumapasok pa lamang si Elizabeth sa kantinang eskwelahang pinagtuturuan niya ay dinignan niya ang kwentuhan ng kapwa niya teacher. Oras na ng pananghalian ng mga sandaling iyon. Dala niya ang baong pagkain para doon kumain sa kantin. Pwede naman siyang kumain sa loob ng classroom, kaya lang ay hindi siya nasanay na nag-iisa. Pwede rin siyang umuwi sa kanilang bahay para doon kumain, kaya lang nanghihinayang siya sa pamasahe kung magpapabalik-balik siya sa bahay ng eskwelahan. Hindi naman kalayuan ng kanilang eskwelahang pinagtuturuan. Isang sakay lang sa tricycle ay naroon na siya sa kanila. Ibinaba niya ang dalang pagkain sa mesa, saka naupo sa tabi ng isang kapwa teacher. Ano bang pinagkukwentuhan ninyo at hindi nagagalaw ang inyong pagkain? Tanong niya sa mga ito. Tanong niya sa mga kasamahang teacher na walang particular na kinakausap. Hinihintay kasi namin kayo ma'am para sabay-sabay na tayong kumain. Sagot ng isa sa tatlong guro na kasama sa mesa. Ma'am na ang tawag sa kanya ng mga kapwa guro niya dahil sa siya ang papalit na principal sa magdiretiro. Magsikain na tayo. Medyo nagugutom na ako. Hindi kasi ako nakapagmeryenda kaninang break time. Sabi niya habang binubuksan ang takip ng Tupperware na lalagyan ng pagkain. Ako rin, sagot ng isang teacher na nagsimula ng kumain. Kapag ganoong oras ng tanghalian ay hindi gaanong maraming tao sa kantin. Ilan lang silang mga guro na doon kumakain dahil nagtitipid sila ng pamasahe. May mga estudyante rin doon na kumakain. Nagbabaon na ng mga pagkain ang mga ito dahil sa may kalayuan ang lugar na pinag-aaralan. Pinagmamalaki nila ang Bulacan National High School na pinagtuturuan ni Elizabeth sa buong probinsya ng Bulacan. Karamihan sa mga nag-aaral doon ay taga Bulacan din. Ano ba yung narinig kong sinasabi ninyo tungkol sa naghihimalang balon? Maya-maya'y tanong ni Elizabeth sa katabi niyang teacher. Para kasing gusto ko nang maniwala na nagkakatotoo nga ang humihilig sa mahimalang balong iyon. Sagot ng gurong may kabataan sa kanyang kaharap. Bakit? Hanggang ngayon ba ay wala pa ring belief na naghihimala nga ang balon? Sabad naman ng isang teacher. Noon, pero ngayon ay parang gusto ko nang maniwalaan ito. Si Elizabeth man ay hindi rin gaanong naniniwala sa mahimalang balon na iyon na nasa kanilang bayan. Dalagita pa lang siya noon ay naroon na ito sa plaza. Marami na noon na humihiling at kumukuha ng tubig sa balon. Ang sabi-sabi ay nakagagaling daw ito. May nagsasabi ring nagkakatotoo ang bawat kahilingan ng sinuman na humihiling basta maniwala ka lang at nangyayari iyon ang kahilingan ninyo. May mga taga-ibang bayan ngang dumadayo at kumukuha ng tubig sa galon. Mayroon ding humihiling at pati ay mga may sakit ay gumagaling din. Yung mga problema sa pamilya ay inihihingi na rin ng kalutasan sa balon. Bakit mo naman nasabi na parang gusto mo nang maniwala sa mahimalang balon? Tanong ni Elizabeth sa kasamahan. Yung kapitbahay naming matagal nang walang trabaho. Humiling silang mag-asawan sa balon para magkatrabaho yung lalaki. Ilang araw lang ang lumipas. Sa makalawa ay aalis na patungong Dubai ang mag-asawa ng kapitbahay namin. Sabi nito matapos ilulon ang pagkain nasa bibig. Baka naman matagal nang
a-apply ang kapitbahay nyo. Ngayon lang sinuwerteng makaalis, sabi ni Elizabeth na hindi pa rin kumbinsido sa sinasabi ng kasamahan. Ipagpalagay na natin, ibig lang bang sabihin niyon ay nagkakatotoo ang kanilang mga kahilingang mag-asawa? Basta lang maniwala ka, sabat ng katabi niyang guro. Yun nga ang anak ng kumari ko, 1 linggo nang sa hospital na hindi gumagaling sa sakit. May nagsabi sa kanilang painumin ng tubig mula sa balon. Ang kanilang anak, 1 araw lang ang lumipas ay magaling na yung bata at nailabas na ng hospital. Hindi pa rin kumbinsido si Elizabeth sa narinig. Ang nasa isip niya ay baka nagkataon lang. Maaaring pagaling na talaga ang bata nang painumin ng tubig mula sa mahimalang balon. Marami na siyang naririnig tungkol dito. Hindi lang talaga siya makumbinsi. Ang isip kasi niya ay dapat sumikat ang kanilang balon sa kanilang bayan. Tulad ng nababasa niya sa dyaryo o napapanood sa television na talagang dinadayo at pinagkakaguluhan ang mga ganoong bagay. Kayo ba, ma'am? Naniniwala ba kayo na makapangyarihan daw ang balon? Sabi ng isang kasamahan nang mapunat siyang parang nag-iisip. Ayoko mag-comment. Wala naman akong mapapatunayan, pero hindi ko sinasabing ayokong maniwala sa hiwaga ng balon. Sabi ng maraming mga Pilipino ay to see is to believe. Komento niya, ganyan din ang paniniwala ng marami. Anang katabi niyang guro. Matagal-tagal na ang sandali kasi lang nagkwentuhan matapos kumain. Nang marinig nila ang pagtunog ng bell at nagkanya-kanya na silang tayo para pumunta sa kanilang mga classroom. Dala pa rin ni Elizabeth sa isip niya ang tungkol sa mahimalang balon. Ang paksa na kanilang usapan ng mga kasamahan niyang guro nang pumasok siya sa classroom. Inabutan na niya doon ang mga estudyante. First year ang tinuturuan niya sa umaga. Sa tanghali ay second year at fourth year naman dahil kulang sila sa teacher. Mayroon nang nag-request ang principal na kanyang papalitan sa Department of Education na kailangan pang ng additional na teacher para sa eskulahang iyon. Hindi pa nga lamang dumarating, kaya pansamantala ay nagpapalitan muna silang mga teacher para matugunan ang wastong edukasyon ng mga batang nagsisipag-aral. Ipinamigay muna niya ang test paper sa mga estudyante bago siya naupo sa silya. 3 araw na lang siyang uupo sa silyang iyon. Sa Lunes ay sa opisina na ng principal siya malalagi doon. Taglay kasi niya ang kagandahan at magandang pangangatawan at katalinuhan na hahangarin ng mga lalaki. Kahit walang manliligaw sa kanya ay okay lang sa kanya. Marami ang humahanga sa kanya pero di naman sila makapanligaw. Mayroon na nagpapalipad hangin pero hanggang dulo lang. Walang balak na manligaw sa kanya sa kabila na maganda siya at maganda rin ang katayuan sa buhay. Kahit papaano ay nakaramdam din siya ng takot na baka maging matandang dalaga siya at hindi na makatikim na magkaroon ng kasintahan o asawa kaya. Lalo pa nga at siya ay uupong principal sa Bulacan National High School na pinagtuturuan. Sa kanyang isip ay magiging principal ang isang indikasyon na matanda na o matandang dalaga na siya. Ma'am, tapos na pong sagutan ang test paper ko. Baka po pwedeng umuwi na ako dahil may sakit po ang nanay ko at wala siyang kasama sa bahay. Pukaw sa kanya ng isang estudyanteng babae. Sige, sagot niya sa estudyanteng dagling nagwala ng kanyang isip. Maya-maya pa ay isa-isa nang nagpasa ng test paper ang mga estudyante. Tuluyan nang nawala sa isip niya ang mahimalang balon. Makaraan pa ang ilang sandali ay dumating na ang kahaliling guro para sa susunod na subject ng mga estudyante. Good afternoon, ma'am. Bati nito. Good afternoon. Sagot naman niya at saka binitbit ang kanyang mga gamit.
Wala pa po bang sagot ang Department of Education sa request ng ating school na magpadala ng bagong teacher? Wala pang sinasabi si Ma'am Ramona. Sagot niya na tinutukoy ang principal na papalitan. Papalitan niyo siya sa Lunes. Dapat ay alam na natin kung mayroon tayong dagdag na teacher. Tiyak na madadagdagan ang oras namin sa pagtuturo kapag umupo kayong principal sa Lunes, sabi nito na nasa boses ang pagkadismaya. Hayaan mo at kakausapin ko si Ma'am Ramona mamayang uwian. Kapag nalaman kong wala pang sagot ang request ng ating school sa DepEd, ay magtuturo pa rin ako, sagot niya. Nakita niya ang katuwaang bumalot sa mukha ng guro. 4 kasi ang anak nito. Tricycle driver lang ang naging asawa nito. Marami itong sideline paglabas ng eskwelahan kaya marami itong reklamo sa oras na mapapadagdag at ilalagay nito sa loob ng paaralan. Salamat ma'am at nauunawaan mo ang kalagayan naming mga guro na may pamilya. Ganoon siya ka-sincere sa trabaho. Isa iyon sa mga katangian niya kaya siya napiling pumalit na maging principal. Wala naman kasing problema sa kanya. Magturo man siya kahit isa, siyang principal ay hindi malaking kaabalahan di tulad ng ibang mga gurong may pamilya. Wala siyang iniintinding ipagluluto o aalaga ang anak. Hindi katulad ng iba ng mga guro doon na may pamilya at may aasikasuhin sakaling madagdagan ng oras ng kanyang pagtuturo. Balak nga na dumiretso sa DepEd para mapadali ang request ng ating school. Maganda ang naisip niyo ma'am. Dapat na noon pa ay ginawa na ng Ma'am Ramona, sabi nito. Sige na at oras na ng klase, sabi niya sa kanyang kasamahan at iniwan na ito. Lumabas siya sa classroom. Lilipat naman siya sa susunod na estudyante. 4th year student naman ang tuturuan niya at pagkatapos nito ay tapos na ang kanyang trabaho. Ganoon ang routine niya araw-araw na ginawa ng Diyos mula Lunes hanggang Biyernes. Wala naman siyang reklamo dahil iyon ang kanyang pangarap. Ang linangin at pagyamanin ang kaalaman ng mga estudyante. Nais niyang maging makabuluhan ang mga oras na gugugulin niya sa buong panahon ng kanyang paninilbihan bilang isang mabuting punong guro sa eskwelahang kanyang pinamumuno.